Ang mapapakinggan mga kabayan mula yan sa mga dati nating istorya. Para sa mga nakapakinig na, pwedeng i-skip ang kwento at wag nang mag-comment ng kung ano-ano. Ganon lang kasimple mga kabayan dahil ito ay para sa mga bago nating subscribers. At nga pala, available pa rin ang insenso candle natin, pinakamahalagang kandila para sa paparating na Holy Week. Magsindi ng isang peraso sa Easter Sunday o sa salubong mga kabayan para maganda ang daloy ng swerte at maklens ang buong tahanan sa loob ng isang buong taon. Para sa mga interesado, nariyan sa screen ang basket or i-visit lang ang description. Cash on delivery na yan. Huwag na nating patagalin pa. Simula na ang throwback. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lauro. Walang eksaktong taon. Puerto Princesa, Palawan. Ikaw, Laura, wala ka na ngang maiambag. Pasaway ka pa. Bakit ba hindi ka nalang maglaho sa kagubatan para wala ng konsumisyon ng nanay mo? Wika ni Mang Benigno. Tss, kung makapagsalita to, walang araw naman na umuwi na hindi lasing. Palaging babad sa alak. Tugon ni Lauro. May sinasabi ka ba, Laura? Pwede bang ilakas mo ang boses mo? Wala hutay. Ang sabi ko, kailangan ko nang pakainin ang mga manok natin. Huwag mong sayangin ang buhay mo, Laura. Nasa harapan mo na ang pagkakataon. Bakit hindi mo kunin? Tumulong ka sa mga gawain ko. Yan na naman tayo, tay. Pabalik-balik na lang tayo sa usapang yan. Hindi ako kagaya nyo. At kung sa tingin nyo, nasasayang ang buhay ko dito, bakit hindi nyo ako payagang magtrabaho sa syudad? Alam mo sa sarili mo, Laura, na hindi ko maaaring gawin ang bagay na yon. Sa oras na magpunta ka sa syudad, pwedeng mapariwara ang buhay mo. Masasayang ang henerasyong iningatan natin sa loob ng napakahabang panahon. Nakita mo na, tay. Ngayon sabihin mo sa akin, sinong may gusto na maging ganito ang buhay ko? Ito ang tipikal na usapan sa tahanan nila Lauro at Mang Benigno. Kilalang manggagamot sa kanilang nayon ang pamilya. Sa mahabang panahon, sila ang nilalapitan ng mga taong walang kakayahang magpagamot sa mga espesyalista o yung mga taong inewan na ng ospital dahil hindi maipaliwanag ang kanilang karamdaman. Sa makatuwid, mga taong nakakaranas ng mga sakit dulot ng mga elemento, bihasa si Mang Benigno sa mga ganitong uri ng kaso, lalo na ang panggagambala ng mambabarang, pati na rin ang itim na elemento. Nang mga sandaling ito ay medyo matanda na si Mang Benigno, unti-unti nang nararamdaman ang panghihina sa pisikal na katawan. Ngunit sa kabila nito, nanatiling malakas ang kanyang espiritu, dahilan para katakutan ng mga mangkukulam at aswang. Pilit pinoprotekta ng matanda ang iisa nitong anak na si Lauro upang sumunod sa kanyang mga yapak. Kaso nga lang, lihis ang isipan ng binata. Wala itong hilig sa ginagawa ng kanyang ama. Bagaman may taglay na kakayahan, kahit minsan, hindi niya ito ginamit upang makatulong sa iba. Ay nako, nabungangaan na naman ako ni tatay. Kahit kailan talaga, hindi na nagsawa yung matandang yun ng kakasiksik sa utak ko na maging isang manggagamot. Wika ni Lauro. Kasalukuyan itong nasa kagubatan, nakikipag-usap sa mga kaibigan na siya lang ang nakakakita. Hindi rin kita maintindihan. Bakit hindi mo nalang sundin ang kagustuhan ng iyong ama, Lauro? Meron kang kakayahan at alam mong malakas ang iyong kapangyarihan. Mula ka sa dalawang pinagsama na angkan ng mga babaylan. Wika ng kaibigang engkanto. Alam mo, Leal, isa ka din eh.
Kaibigan ba talaga kita? O kakampi ka din ni tatay? Tama si Leal, Lauro. Tignan mo ang iyong sarili. Lumilipas ang panahon. Para kang kandilang nauubos. Nasasayang ang buhay mo. Sino na lang ang susunod sa yapak ng iyong ama? Sino ang mangangalaga sa amin? Wika ng isa pang engkanto na ang pangalan ay Hagar. Si Leal at Lagar ay manifestasyon ng isang makapangyarihang gamit. Ito ay pinagkatiwala sa angkan ni Lauro. Maraming henerasyon na ang nakakaraan. Sinasabing ang mga ito ay sandata ng isang makapangyarihang mandirigmang diwata. Kaya ko namang pangalagaan ang 2 Chris. Kahit hindi ako manggagamot, di ba? Yun lang naman ang mahalaga eh. Pangalagaan ng 2 Chris. Wala sa usapan na manggamot ako ng mga tao na tumulong ako sa iba. Wala akong tutol sa sinabi mo, Lauro. Ngunit kakibat ng kakayahang ito ay ang katungkulan mo sa mga tao. Si Inagunid, ang diwatang mandirigma na nagmamay-ari ng 2 Chris. Bago pa man maging diwata, ay isang mabuting babaylan at ina. Bago siya tuluyang mamaalam, nilagay niya ang lahat ng kakayahan sa sandata. Na kung sakaling maipasa niya ito sa susunod na henerasyon, kasabay na maipapasa ang adhikaing makatulong sa kapwa, bagay na sasayangin mo at babaliwalain kung hindi mo gagampanan ang tungkulin bilang tagapangalaga. Huwag mong hayaang maputol sa iyo ang mahabang linya ng mga tagapangalaga, Lauro. Wika ng mga kaibigan. Minsan nang ipinaliwanag ng kanyang ama ang mangyayari. Sa oras na maputol ang linya ng mga tagapangalaga ng sandata, maaring mapunta ito sa mga maling kamay. Ito rin ang agam-agam ni Lauro. Hindi niyo ako naiintindihan eh. Natatakot ako eh. Paano kung hindi ako karapat-dapat? Paano kung hindi malinis yung hangarin ko? Ikaw lang ang makakasagot niyan, Lauro. Pag nilayan mong mabuti, alam kong medyo malupit kung sasabihin ko ito. Pero wala kang magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang susunod sa hanay ng iyong ama. Muling wika ni Leal. Matapos ang pag-uusap na yun, bumalik si Lauro sa kanilang tahanan. Nakita nito na may mga taong nag-aantay sa labas ng bakuran. Alam ng binata na wala doon ang kanyang ama. Dahil nung araw na yun, may dadalawan nitong gamutan sa kabilang baryo. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na hindi pa nakakauwi si tatay eh. Nasa kabilang baryo pa siya. Wika ni Lauro. Alam namin, Lauro. Siya mismo yung nagsabi na puntahan ka dito eh. Kailangan niya ng tulong mo pero hindi niya sinabi ang detalye. Kabilin-bilin na ng tatay mo. Dalhin mo ang bagay na nakabalot sa itim na tela. Wika ng matanda. Tinignan ni Lauro ang mga kasama nito. Hindi pamilyar sa kanya ang mga muka. Kaya dito na nagsimulang magduda ang binata. Sigurado ba kayong si tatay ang nag-utos? Oo. Kaya bilisan mo na. Kunin mo ang pinapakuha niya. Puntahan mo siya. Wika ng kausap. Akmang lalakad na sana papasok ng bahay si Lauro nang makita nito na paparating ang ama. Sandali lang ho Kukunin ko. Pero habang nag-aantay, maupo muna kayo sa bangko. Wika ng binata. Napansin ni Mang Benigno ang mga kalalakian, maging ang pagsenyas ng anak. Kaya naman umikot ito papunta sa likod ng bahay. Ano ang nangyayari, Lauro? Sino ang mga taong yan? Si Mang Naldo po. Pero yung mga kasama niya, hindi sila mga tao.
Alam ko kung ano ang pakay nila. Tugon ni Lauro. O ngayon anak, ano ang gagawin mo? Ipapamalas ko sa kanila ang kapangyarihan ng mga Kris. Tugon ni Lauro. Sabay kuha ng bagay na nakabalot sa itim na tela. Tinignan ni Mang Benigno ang mga kalalakihang kasama ni Mang Naldo. Nagsipagtayuan ang mga ito na tila ba nararamdaman ang enerhiya mula sa mga sandata. Engkanto ang mga yan, Lauro. Sigurado ka bang lalabanan mo sila? Kung hindi ko sila lalabanan, tay, tayong mapapahamak. Tayong mapapatay dito. Wala na tayong pagpipilian, tay. Alam ko. Pero may paraan para maturuan sila ng leksyon nang hindi gumagamit ng dahas. Walang kamuwang-muwang ang mga engkantong yan sa kapangyarihang taglay ng mga Kris. Hayaan mo silang hawakan ito nang sila mismo ang makaranas. Wika ni Mang Benigno. Sinunod ni Lauro ang utos ng matanda. Lingid sa kaalaman ng mga panauhin na nasa loob na ito ng tahanan, nagmamasid sa kanilang ginagawa. O siya, kayo nang sumama kay Lauro pabalik kay Mang Benigno. Wika ni Mang Naldo matapos makitang palabas ng tahanan si Lauro. Salamat, Mang Naldo. Ako nang bahala sa kanila. Tugon ng binata. Matapos ay hinarap nito ang dalawang kalalakihang naiwan. Huli ka na, nag-aantay ang iyong ama. Sandali lang mga kaibigan. Pwede bang kayo na lang yung magdala nito kay tatay? Hindi ko pa kasi napapakain yung mga alaga namin eh. Wika ni Lauro. Napangiti naman ang mga kalalakihan. Inabot mula kay Lauro ang dalang gamit. Oo, sige. Sasabihin na lang namin na abala ka sa mga gawain. Kami nang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Wika ng lalaki. Binuksan ni Lauro ang balot. Tumambad ang dalawang Kris na nakasilid sa sisidlan. Nanlaki ang mga mata ng kalalakihan. Hindi napigilan ng mga ito ang sarili. Dinampot ang sandata. Inilabas mula sa sisidlan. Sa wakas, hawak na namin ang mga Kris. Huwag ka magkakamali, binata. Kung ayaw mong gamitin namin to sa'yo. Wika ng isa sa mga lalaki. Bago pa man lumabas si Lauro, sinabi ni Mang Benigno ang dapat gawin. Alam ng matanda ang mangyayari sa oras na gamitin ito ng mga nilalang na hindi karapat-dapat sa armas. O sige, kayo ang bahala, total. Hawak nyo naman ang mga sandata. Gawin nyo kung ano ang gusto nyo. Tugon ni Lauro. Itinutok ng isa sa mga kalalakihan ang Kris sa leeg ng binata. Ikaw ang una naming biktima. Akmang itatarak na sana ang sandata nang bigla itong natigilan. Unti-unti nitong tinitigan ang sandata. Nanlaki ang mga mata dahil naging makamandag na ahas ang Kris. Oh, anong problema? Bakit parang hindi mo kayang pasunurin ang hawak mong sandata? Tanong ni Lauro. Sumisigaw ang lalaki habang pinipigilan ang ahas. Walang yan nga. Anong ginawa mo sa kasama ko? Wala akong ginawa sa kanya. Sinasalamin lang ng sandatang yan kung ano ang nasa loob ng taong may hawak nito. Gusto niyong makuha yung Kris, di ba? Ayan, binigay ko na nga sa inyo eh. Tugon ni Lauro. Dali-daling binitawan ng lalaki ang sandata. Nagbalik sa dating anyo. Inilapag din ng lalaki sa lupa ang isa pang sandata sa takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Matapos ay kumaripas ang mga ito ng takbo. Lumayo sila sa tahanan ni Mang Benigno.
O di ba? Gaya ng sinabi ko sa'yo, may mga paraan na pwedeng gamitin para pigilan ang mga nilalang na yan. Hindi na kailangan pang gamitan ng dahas. Hindi lahat ng bagay, Lauro, nadadaan sa ganong pamamaraan. Wika ni Mang Benigno. Niligpit ni Lauro ang mga sandata. Binalik sa pinagtataguan. Nakampante si Lauro na hindi na mauulit ang kaganapan. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas. Habang nagpapakain ng mga alaga, napansin niya na nag-iingay ang mga baboy. Nasa kulungan siya ng manok ng mga oras na yon. Kakabigay pa lang ng binata ng pagkain sa mga baboy. Nagtataka ito kung bakit nagtatakbuhan ang mga biik na tila ba may kung anong humahabol. Lumabas ng kulungan ang binata. Pinuntahan ng mga alaga. Wala namang nakita si Lauro. Kaya naman inisip nito na baka naglalaro lang ang mga alaga. Akmang aalis na sana sa lugar si Lauro nang makarinig ng kakaibang angil. Dahan-dahan itong inilapag ang dalang balde. Pagkalingon niya, nanlaki ang mga mata ng binata. Nakita niya ang isang lalaki na nakasabit sa sanga ng puno. Nakabaliktad na parang paniki. Nakatitig ng masama sa kanya. Bagyang umatras si Lauro. Pinakiramdaman ang nilalang. Dahan-dahang bumaba sa lupa. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang binata. Akmang dadambay na sana siya ng nilalang nang bigla namang humarang si Mang Benigno. Hinampas nito ng kawayan ang ulo ng nilalang. Nilingon ng binata. Hindi ba gusto mong gamitin ang Chris? Pues ito na ang pagkakataon. Kunin mo ang mga sandata. Magmadali ka! Wika ni Mang Benigno. Dali-dali namang tumakbo si Lauro. Natataranta itong kinuha ang Chris sa ilalim ng higaan ng matanda. Tinanggal nito ang nakataling pisi sa itim na tela habang tumatakbo pabalik sama. Nang matanggal na ang nakabalot, hinawakan ni Lauro ang dalawang sandata, sabay na binunot sa sisidlan. Nang makita ni Mang Benigno na paparating si Lauro, mabilis itong yumuko. Tumalo naman ang binata paitaas. Itinarak ang sandata sa ulo ng nilalang. Bumagsak ito at nangisay sa pag-aakalang patay na ang kalaban. Tumalikod ang binata. Kinumusta ang kalagayan ng ama. Ngunit bigla namang kinuha ni Mang Benigno ang isa sa mga Kris. Hinawi ang binata. Sabay tarak nito sa katawan ng kalaban. Putulin mo ang ulo niya, Lauro. Hindi siya mamamatay hanggat hindi ito napuputol. Wika ni Mang Benigno. Dali-dali namang tinaga ng binata ang ulo ng nilalang. Kagaya ng sinabi ng kanyang ama, kaagad itong bumagsak sa lupa. Nagulat si Lauro nang makita ang kabuang anyo ng nilalang. Isa itong taong bayawak. Uri ng aswang na nabibilang sa angkan ng mga reptilya. Kilala ito sa ibang bahagi ng bansa sa katawagang tiwis, kuto-kuto, at sa Katagalugan naman ay tiktik. May mahaba itong buntot na ginagamit para sumabit sa mga sanga ng puno. Hinahatak nito paitaas ang biktima at doon pinapatay sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo. Madalas ding mangbiktima ng mga taong naliligaw sa gubat ang nilalang na ito. Ngunit ang mas paborito nila, ang mga buntis at kakapanganak pa lamang na sanggol. Balik tayo sa kwento. Ngayon, Lauro, nauunawaan mo na ba ang sinasabi ko? Hindi titigil ang mga nilalang na yan sa pananalasa sa mga tao. At sa oras na mawalan ng taong may kakayahang gamitin ng Chris, tuluyan silang maghahari. Kaya pag-isipan mong mabuti ang gusto mong maganap sa buhay mo. Napakamot ng ulo ang binata dahil hindi lang yon ang unang beses na nakainkwentro sila
ng mga nilalang na gaya ng tiwis. Sa tuwing matatapos ang laban, pinagsasabihan ng matanda si Lauro. Pinapaalala ang kanyang katungkulan. Kasi tay, hindi naman to yung gusto ko mangyari sa buhay ko eh. Tignan mo, minsan umaabot sa punto na wala tayong makain. Hindi na nga ako nakapagpatuloy sa pag-aaral. Wala rin tayong pangtustos sa pangkolehiyo ko. Kaya naisip ko, baka naman pwede mag-iba na ako ng landas tay. Walang masama sa gusto mong mangyari, Lauro. Pero ang tanong, ito ba talaga ang nais mong gawin? Ang alin tay? Ang umasenso? Oo naman. Ayokong dumating sa punto na wala ako ipapakain sa pamilya ko. Kaya pasensya na po tay. Pero desidido na akong lumuwas ng syudad para maghanap buhay. O siya, hindi na kita pipigilan. Pero sa isang kondisyon. Lauro, isuot mo ang kwintas na ito. Wika namang Benigno habang tinatanggal ang kwintas na nakasuot sa kanyang leeg. Ano po to tay? At saka para saan tong bagay na to? Upang hindi mo makalimutan ng iyong pinagbulan at totoong katungkulan. Balang araw, mauunawaan mo din ang mga sinasabi ko. Pero sa ngayon, bibigyan kita ng layang gawin ang iyong kagustuhan. Wika namang Lauro. Nang mga sumunod na araw, nagpaalam na ang binata sa ama na luluwas. Hindi na pinigilan ni Mang Benigno ang anak dahil alam niyang wala namang magagawa pa. Alis na ho ako tay. Mag-iingat ho kayo dito. Pagpapaalam ni Lauro. Ikaw ang mag-iingat, Lauro. Palagi mong tatandaan ang mga binilin ko sa'yo. Opo tay. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Wika ni Lauro. Matapos ay tumuloy na ito sa pupuntahan. Pagdating ng binata sa syudad, hindi naman ito nahirapang makahanap ng trabaho at matutuluyan. Dahil kasama nitong lumuwas ang isang kakilalang dating nagtatrabaho doon sa lugar. Lauro, iba ang buhay dito kaysa sa probinsya. Ewan ko lang kung masasanay ka ha. Pero wag kang mag-alala. Marami naman sa mga kababaryo natin ang nakapunta na dito. At sa ngayon, nakakaraos naman kahit papano. Wika ng kaibigang si Ignacio. Walang problema, Ignacio. Nakayanan ko nga sa probinsya eh. Dito pa kaya sa syudad na patagandaan. Yan din ang sinabi ko noon sa sarili ko. Pero nilunok ko lahat. Dahil napagtanto ko, hindi biro ang buhay sa syudad. Pero teka Ignacio, ano palang papasukan nating trabaho? Bukas mo na malalaman. O siya, ilapag mo na muna ang mga gamit mo dito sa kwarto. Huwag ka lang mag-iiwan ng mahalagang bagay dahil marami ang magdanakaw nito. Wika ni Ignacio. Inaya nito ang binatang kumain sa karinderya. Habang naglalakad sa daan, unti-unting napapatunayan ng binata, malaki nga ang pagkakaiba ng lugar na yon sa kanyang kinalakihan. Naupo ang dalawa sa isang karinderya habang nag-aantay ng kanilang pagkain. Napansin naman ng binata ang mga nagkakagulong kalalakihan. Nako, mukhang may away pa ata. Wika ni Lauro habang tinitignan ang mga kalalakihan. Huwag mo silang pansinin, Lauro. Hanggat hindi ka nila inaano, huwag na huwag kang makikialam. Mga halangang bituka ng mga yan. Sundin mo lang kung ano ang ginagawa ko. Sisiguraduhin ko, walang mangyayari sa'yo. Tugon ni Ignacio. Matapos kumain, naglakad ang mga ito sa paligid. Medyo maaga pa ng mga oras na yun. Kaya maraming tao ang nasa labas ng tahanan. Namangha si Lauro sa mga nakikita.
Ito ang unang beses niyang makapunta sa syudad. Ang tataas na mga gusali dito ah. Sa libro ko lang nakikita to dati. Wika ni Lauro. Nakatingala ito habang naglalakad. Kaya hindi niya namalayang may kasalubong. Nabangga niya ito dahilan para matumba. Ano ba naman yan? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Wala ka sa gubat ah. Nasa syudad ka. Kaya gamitin mo yung utak mo. Wika ng dalaga. Dali-dali itong tinulungan ni Lauro. Eh nako, pasensya ka na binibini. Bago lang kasi ako dito eh. Kaya hindi ko pa kabisado yung lugar. Ayos ka lang ba? Alam ko. Kaya nga mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Tugon ng dalaga. Tumayo ito. Pinagpag ang kanyang suot sabay lakad palayo. Tignan mong mabuti ang bulsa mo. Kung nandyan pa ang laman. Wika ni Ignacio. Kinapa ni Lauro ang bulsa. Napagtanto na wala na ang pitaka. Pambira naman oh. Yun na lang yung natitira kong pera na wala ba? Tugon ng binata. Akmang tatakbo na ito nang bigla siyang pigilan ni Ignacio. Oh, saan ka pupunta? Saan pa nga ba? Di hahabulin ko yung babaeng yun. Tugon ng binata. Dali-dali itong tumakbo para sundan ng dalaga. Nang maramdaman ng dalaga na hinahabol siya ni Lauro, mabilis siyang pumasok sa isang eskinita. Laking gulat ng binata dahil biglang nawala ang babae. Marami itong naglakad para tuntunin kung saan napunta. Hanggang sa nakita niya itong pumasok sa isang maliit na pintuan. Sinundan ni Lauro ang dalaga. Akmang kukumprontahin. Ngunit natigilan ito nang makita ang mga kabataang nakaupo sa sulok. Pasensya na kayo ha. Wala akong dalang pagkain. Masyadong matumal yung dilihensya ko ngayon eh. Eto may lugaw ako oh. Pagsaluhan natin. Wika ng dalaga. Lumapit naman ang mga kabataan. Nagkukumahog na sumubo sa isang mangkok ng lugaw. Alam mo, hindi maganda magnakaw. Pero hindi kita masisisi. Sa dami ba naman ng anak mong pinapakain eh? Teka, nasan ba yung tatay ng mga yan? Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa dyan? At saka hindi ko sila mga anak, dalaga pa ako. Hindi naman gaanong katagalan. Kakarating ko lang. Sapat lang para makita akong dahilan kung bakit mo kinuha ang pitaka ko. Malas mo lang ha, dahil wala masyadong laman yan eh. Amin na yung pitaka. Samahan mo ako sa labas. Hindi ko kasi alam yung pasikot-sikot dito eh. Pasensya ka na ha. Ito lang din kasi yung alam kong buhay eh. Ito na yung pitaka mo, Lauro. Ayos ah. Binuklat mo na pala to. O tama ka, Lauro nga ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Alicia ang pangalan ko. Teka, dadalin mo ba ako sa mga pulis? Huwag naman oh. Dala lang ng pangangailangan kaya ako nagawa yan eh. Sinong may sabi sa'yong dadaling kita sa pulis? Samahan mo ako para makabili tayo ng pagkain para sa mga batang yan. Wika ni Lauro. Nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil ang buong akala nito ipapakulong siya ng binata. Alam kong taga-probinsya ka din. Ang totoo, hindi naman kalayuan ang lugar ko sa pinanggalingan mo eh. Halos magkatabing bayan lang tayo. Dagat nga lang ang pagitan eh. Wika ng dalaga habang naglalakad ang mga ito pabalik sa maliit na dampa. Ganun ba? Ano naman ang nagdala sa'yo dito sa syudad? Dahil sa sobrang kahirapan. Wala na kaming makain eh. Kaya nagkasakit at namatay ang nanay ko. Pati na rin yung 2 kapatid ko. Wala na yung tatay ko eh.
iniwan na kami. Kaya wala na akong nagawa kung hindi lumuwas na lang sa syudad para takasan yung masalimuot na buhay na nakagisnan. Pero eto ko ngayon walang direksyon. Hindi naman tayo nagkakalayo ng dahilan. Pero ang kaibahan lang, sa akin naman tinakasan ko nakaatang na responsibilidad. Basta, mahabang kwento eh. Oh, ito. Ikaw na ang bahala sa mga pagkain na yan. Kailangan kong balikan yung kaibigan ko eh. Baka nag-aalala na yun. Wika ng binata. Matapos ay bumalik ito kay Ignacio na noon ay nakaupo lang sa bangketa kung saan niya ito iniwan. Oh, kumusta? Nakuha mo yung pitaka mo? Oo, eto. Tara, uwi na tayo. Swerte ka ha. Yung babaeng yon ang nakakuha. Kung hindi, wala nang pag-asang maisoli sa'yo yan. Wika ni Ignacio. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa para pumunta sa lugar kung saan nagtatrabaho si Ignacio. Ano to? Ano yung lugar na to, Ignacio? Pagawaan ng paputok ang lugar na ito, Lauro. Pero hindi yan ang trabahong pinasukan ko. Tara, doon tayo sa opisina ng amo ko. Tugon ni Ignacio. Maya-maya ay pumasok na sila sa isang silid. Nakita ng binata ang lalaking nakaupo sa mesa habang nagbabasa ng dyaryo. Mabuti naman at nakabalik ka na, Ignacio. Ilang araw nang walang operasyon sa lugar mo, kaya kumilos ka na. Medyo malaki na ang kailangan mong kolektahin sa mga taga-palengke. Wika ng lalaki na si Tata Bernard. Oh, Tata Bernard. Pasensya na ho kayo ha. Nga pala may kasama ako si Lauro. Gusto ko sana siyang ipasok dito kung papayag kayo. Ano naman ang magagawa ng kasama mo, Ber? Tanong ni Tata Bernard. Akmang magsasalita sana si Ignacio, ngunit si Lauro ang sumagot. Kahit ano po, Tata Bernard. Kahit anong trabaho, pag-aaralan ko at kakayanin. Tignan natin. Mukha namang may ibubuga ka eh. Sige, Ignacio. Ikaw na ang bahala sa kanya. Mabuti yan. Para may makakasama ka sa pagkolekta. Para mas ligtas. Ibig sabihin ho, tinatanggap niyo na ako? Oo, tanggap ka na. Pero obserbahan ko pa ang kilos mo. Ignacio, ikaw ang magturo sa kanya ng mga patakaran. Umalis na kayo. Tanghali na. Wika ni Tata Bernard. Dali-daling umalis ang dalawa papunta sa palengke. Habang nasa daan, pinaliwanag ni Ignacio ang lahat sa binata. May malaking pautang na pera si Tata Bernard sa palengke at halos lahat ng mga nagtitinda doon may utang sa kanya. Araw-araw ko silang pinupuntahan para kolektahin ng bayad. Wika ni Ignacio habang may kung anong kinukuha sa kanyang tokador. Nanlaki ang mga mata ni Lauro dahil nakita nito ang 2 baril na hawak ng kaibigan. Sandali lang ha. Baril? Bakit meron kanya ni Ignacio? Huwag kang mag-alala. Protection lang to eh. Pera ang dala ko, Lauro. Kaya kailangang maingat. Eto, dalin mo. Naku, hindi na. Ayoko umawak ng baril. Isa pa, hindi ko nga alam kung paano gamitin yan eh. Ako nang bahala sa sarili ko. Bahala ka. Pero kung sakaling kailangan mo, sabihan mo lang ako. Wika ni Ignacio. Naglakad ang mga ito papunta sa palengke. Nagtaka si Lauro dahil pagkakita pa lang ng mga tendero sa kaibigan, kanya-kanya sila ng pasok sa pwesto. Ang ilan ay nagbubulungan pa. Ang ilan ay napapamura. Mansing ko lang ha.
Bakit ganun yung reaksyon ng mga tao? Hindi ba sila ang may utang sa'yo? Bakit parang sila pa yung galit? Tanong ni Lauro. Ganun talaga, Lauro. Kung sino pa ang may utang, sila pa ang may ganang magalit. Kaya nga kailangan ko ng baril eh. Wika ni Ignacio. Nagpatuloy sa pangolekta ang dalawa. Si Lauro ang naglilista ng mga pangalang nakapagbigay. Si Ignacio naman ang tagakuha ng pera. Maaga nilang natapos ang trabaho, kaya bumalik na ang mga ito sa opisina ni Tata Bernard. Magaling, Ignacio. Talaga maaasahan ka. Kumusta naman ang bago mong kasama? Tanong ni Tata Bernard. Maayos naman po, Tata. Wala namang problema, ilang araw pa. Masasanay din si Lauro sa trabaho natin. Mabuti naman kung ganon. Eto, regalo ko sa inyo. Kung ayusin lang ng kasama mong trabaho, marami pang ganyan ang kikitain nyo. Mas malaking halaga pa. Wika ni Tata Bernard habang inaabot ang sobre sa dalawa. Maraming salamat o Tata Bernard. Mauna na ho kami. Bukas uli. Ay, sandali lang. Nakalimutan ko. May paparating pala akong kargumento sa pier ngayong gabi. Abala ang iba nating kasama, kaya kung pwede, ikaw ang sumalubong sa mga yon. Mamayang gabi pa naman ang daong ng barko. At hindi naman yun kalakihan. Nakontrata ko na din ang sasakyang pagkakargaan nyo. Sige po, Tata. Ako na po ang bahala doon. Habang naglalakad palabas ng lugar, hindi naman maiwasan ni Lauro ang magtanong. Anong kargamento yung kukunin natin sa pier sa 10 oras ng gabi, Ignacio? Yun ba? Mga sangkap sa paggawa ng pulbura. Huwag ka na masyadong magtanong, Lauro. Itiko mo na lang ang bibig mo para wala kang maging problema. Isa pa, kasama naman yun sa binabayaran sa atin eh. Eto ang parte mo. Umuwi na tayo. Wika ni Ignacio. Unti-unting nagkakaroon ng duda si Lauro sa kanilang ginagawa. Ngunit hindi na ito umimik. Pinili na lang obserbahan ang kaibigan. Pagdating sa pantalan, lalong nagtaka si Lauro dahil imbis sa harapan sila dumaan, lumusot ang mga ito sa nakaawang na bakod. Gaya ng sinabi ni Ignacio, nanatiling tikom ang bibig ng binata hanggang sa makarating sila sa barko. Naroon na ang kinontratang sasakyan ng kanilang amo at nang maikarga na ang mga kargumento, dali-daling umalis ang sasakyan. Bakit hindi na lang tayo sumama dun sa sasakyan, Ignacio? Malayo yung lalakarin natin. Hindi nga tayo pwedeng makitang nakasakay doon, Lauro. Mamaya ako na ipapaliwanag kung bakit. Basta sumunod ka lang sa lahat ng gagawin ko. Huwag kang magsasalita, lalo na kapag hindi ka tinatanong. Tugon ni Ignacio. Matapos ang gabing iyon, wala pa rin kaide-ideya ang binata sa kung ano ang kanyang pinasok. Nagpatuloy din ang kanilang trabaho hanggang siya na ang pinagkatiwalaan ni Ignacio sa pangolekta. Mukhang hindi ako makakapangolekta ngayong araw, Lauro. May kota tayong kailangang habulin eh. Pwede bang ikaw na lang muna mag-isa ang pumunta? Tanong ni Ignacio. O sige, ako nang bahala. Magpahinga ka na muna nang bumuti ang pakiramdam mo. Wika ni Lauro. Matapos itong magpunta sa opisina para sabihin ang kalagayan ng kaibigan sa kanilang amo, kaagad nang tumuloy ang binata sa pangolekta. Mabait si Lauro. Mahinahon ko makipag-usap, kaya halos kasundo nito ang mga nagtitinda. Hanggang sa hindi sinasadyang madulas ang dila ng isa sa mga ito. Ibinunyag ang totoong dahilan ng pangolekta nila ng pera. Ibang ugali mo kaysa dun sa kasama mo ah. Siguro baguhan ka lang.
Hanggat may oras ka pa, isalba mo na ang sarili mo sa Kumunoy, iho. Wika ng lalaki na ang pangalan ay Mang Melchor. Bakit niyo naman ho nasabi, Manong? Marangal naman po ang trabaho ko Ay nako, wala kang ang alam sa kung anong pinasok mo. Halika nga, magkape muna tayo. May kailangan kang malaman. Bakit ho? Ano ba ang ibig niyong sabihin? Makinig kang mabuti, Lauro. Alam kong delikado ang gagawin ko. Dahil maaari kong ikamatay sa oras na malaman ng amo nyo na ako nagsabi sa'yo. Hindi totoong may utang ang mga tao dito sa palengke. Ang kinukolekta nyong pera ay para sa proteksyon namin. Hindi mo na malayan. Napasali ka sa sindikato, iho. Nanlaki ang mga mata ni Lauro nang marinig ang sinabi ni Mang Melchor. Tila may kung anong nagsasabi sa kanya na tama ang lahat ng kutob simula pa lang nang makapasok siya sa trabaho. Ang totoo, Manong, nararamdaman ko na nga yun simula pa lang. Pero hindi ako nakinig. Hindi po ito ang buhay na gusto kong maranasan at mas lalong hindi ito ang gusto kong ipamana sa magiging anak ko. Alam ko, Lauro. Kaya nga hanggat hindi pa lumalala ang sitwasyon, umahon ka na sa Kumunoy. Umalis ka na sa lugar na ito. Hindi para sa iyong magulong kagubatan ng syudad. Nararamdaman ko, isa ka mabuting tao. Kaya pakiusap, huwag mong ilugmok sa putika ng sarili mo. Wika ni Mang Melchor. Nang araw na yun, nagpa siya ang binatang umalis sa trabaho. At dahil alam nitong mapanganib kung sakaling malaman ng amo ang desisyon, palimitong pumuslit sa pier upang sumakay ng barko pabalik sa kanilang probinsya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasabay nito si Alicia. Naglalakad ang binata sa pasilyo ng barko habang may kung anong hinahanap nang may kung sinong bumangga sa kanya na tila sinadya. Anak nang pwede ba to? Alicia, ikaw ba yan? Oo, kanina pa kita sinusundan eh. Uwi ka ba ng probinsya? Oy, hindi maganda yung napasukan kong trabaho. Ngayon ko lang nalaman. Ikaw ba? Ganon din eh. Wala na ako makita na pwedeng pagkakitaan. At saka kinuha na ng gobyerno yung mga bata eh, para dalhin sa bahay ang punan. Kaya ito, balik probinsya na ako uli. Pero teka, anong trabaho ba kasi yung pinasok mo? Ipinasok ako ni Ignacio sa isang sindikato. Hindi ko man lang namalayan. Nakakagawa na pala ako ng masama sa kapwa ko. Ignacio? Yung tauhan ni Tata Bernard? Naku, Lauro, malaking gulo yung pinasok mo. Alam ba nila na aalis ka? May pinagsabihan ka ba? Wala akong pinagsabihan, kahit si Ignacio. Alam kong delikado kung sakaling malaman niya natitiwalag ako. Mabuti naman kung ganun. Halika, huwag ka magpakita dyan sa pantalan. Isang oras bago lumarga ang barko at malamang hinahanap ka na ng mga tauhan ni Tata Bernard. Wika ng dalaga. Ayon pa dito, hindi sila maaaring umuwi sa lugar ni Lauro dahil alam ni Ignacio ang tungkol doon. Nagpa siya si Alicia na isama ang binata sa kanyang baryo upang doon muna magpalamig. Habang nasa biyahe, naikwento ni Alicia kung paanong nalaman ang tungkol kay Tata Bernard. Mandurukot ako sa syudad, Lauro. Kakumpetensya ko si Tata Bernard. Kaya alam ko kung gaano kalang yung bituka nila. Kailangan kong iwasan ang mga tauhan niya, lalong-lalo na si Ignacio. Pero 'di ba, nagkasalubong na tayo. Bakit wala siyang ginawa sa'yo? Yun ay dahil magkasama kayo. At syempre maraming tao. Tugon ng dalaga. Dito na lubos na kilala ni Alicia si Lauro at kung ano ang totoong pinagmulan nito. Pagdating sa pantalan, muli silang sumakay sa maliit na bangka, patawid naman sa isla nila Alicia.
Nang makarating sila, kaagad sinalubong ng ilang kabataan ang dalaga. Mukhang marami kang naiwan dito ah. Asan ang tatay ng mga yan? Hindi ko sila anak. Sinabi ng dalaga pa ako eh. Mga pinsan ko sila. Alam nila na dadating ako ngayong araw dahil sumulat ako bago lumuwas. Halika na nga. Doon tayo pansamantalang titira sa bahay ng tiyuhin ko. Wika ni Alicia. Buong puso namang tinanggap ng tiyuhin nito si Lauro. Ngunit nag-alala ang binata sa kanyang ama. Kaya nagpa siya itong tumawid sandali papunta sa kanilang baryo. Tatawid muna ako sa amin, Alicia. Kailangan ko makita si tatay. Titignan ko lang yung kalagayan niya. Sasamahan na kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dun eh. Tugon ng dalaga. Hindi na tumutol pa si Lauro dahil alam niyang hindi mapipigilan si Alicia sa mga desisyon nito. Pagdating sa kanilang baryo, dali-daling umuwi ang binata. Nakahinga ito ng maluwag ng malaman na nasa maayos na kondisyon ang kanyang ama. Mabuti naman at naisipan mong umuwi. Ano, may napala ka ba sa syudad? Yun na nga ho, tay. Tama po kayo. Sana hindi na lang ako lumuwas. Nagkaroon pa tuloy ng malaking problema. Nga ho pala si Alicia. Sino to? Asawa mo? O mapapangasawa? Anong ipapakain mo dito? Wala kang ang trabaho. Sabi mo, pumalpak ka sa Maynila. Ang lakas naman ng loob mong mag-asawa. Tatay naman, nakakaya ka. Hindi ko asawa si Alicia. At lalong hindi ko siya mapapangasawa, kaibigan ko lang ho. Nakatira siya sa kabilang pulo. Nagkakilala kami sa Maynila. Ay, ganun ba? Pasensya ka na iha. Napagkamalan pa kitang… bueno, anong problema? Anong problema yung sinasabi mo? Wika namang Benigno. Pinaliwanag ni Lauro ang nangyari. Bagay na ikinabahala ng matanda. Kilala ko si Ignacio at alam kong walang gagawing mabuti ang taong yon. Pero wala kang dapat alalahanin. Hindi sila makakapasok sa bakuran natin kung sakali. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang nangangalaga sa atin? Hindi na po lingid sa akin ang katauhan ni Lauro. Alam ko rin po na isa kayong manggagamot. Ikinagagalak ko po kayo makilala, Mang Benigno. Wika ng dalaga. Tatay Benigno ang itawag mo sa akin, Alicia. O siya, kumain na muna kayo. At Laura, pagainan mo ang bisita mo. May gagawin lang ako. Tugon ni Mang Benigno. Iniwan ni Lauro ang dalaga sa sala para maganda ng makakain. Habang nagluluto, nagpakita ang dalawang kaibigang engkanto. Matagal na panahon ka ring hindi nagpakita sa amin, Lauro. Ang akala namin, hindi ka nababalik. Oo nga naman. Akala namin nakalimutan mo na kami. At saka, maganda yung kasama mo. Pwedeng akin na lang. Iuwi ko sa tahanan para gawing laruan. Wika ng dalawang engkanto. Tumahimik nga kayo. At Agar, wala kang gagawin sa kanya. Sa oras na galawin mo si Alicia, isisilid kita sa katsa at ipapaanod sa ilog. Maliwanag? Oo na. Wala na akong gagawin. Pero teka, Lauro. May mga taong naghahanap sa iyo sa baryo. Nadaanan namin ni Leal kaninang umaga bago pa kayo dumating. Mukhang nandito na nga sila. Leal, pwede mo bang lagyan ng sabulag si Alicia? Agar, hindi ko na kailangan pang sabihin ang gagawin mo. Alam mo na yon. At hindi kita pipigilan. Yan ang gusto ko sa iyo, Lauro.
Siguradong mabubusog na naman ang alaga ko nito. Matapos makipag-usap sa mga kaibigan, dali-daling pinunta ni Lauro si Mang Binigno na noon ay nangongolekta ng mga itlog. Tay, nandito na ho sila. Nakausap ko si Leal at Hagar. Alam ko, maya-maya lang nasa harapan na sila ng tahanan. Kaya maganda ka na. Nasa ilalim pa din ang higaan ng 2 Chris. Hayaan kitang gawin ito sa ngayon. Pero tandaan mo, Lauro, hindi mo mapapasunod ang sandata sa gusto mong gawin hanggat hindi ka nanunumpa na magiging susunod na tagapangalaga nito. Naunawaan ko po, Tay. Sige ho, maiwan ko na kayo. Wika ni Lauro. Dali-dali itong pumasok sa tahanan. Sinabihan si Alicia na magtago sa silid. Bakit, Lauro? Anong nangyayari? Nandito na sila, Alicia. Gaya ng sinabi mo, talagang hinanap ako ni Tata Bernard. Wika ni Lauro. Hindi ka bubuhayin ng taong yun. Ano nang balak mo ngayon? Lalabanan ko sila. Bilisan mo na at magtago ka. Ayoko madamay ka sa lahat ng ito. Wika ni Lauro. Dali-dali namang pumasok ng silid si Alicia. Mula sa siwang ng bintana, nasipat nito ang paparating na kalalakian kasama si Tata Bernard at Ignacio. Dito ka lang, Alicia. Huwag kang lalabas dahil masyadong mapanganib. Pwede naman kitang tulungan, Lauro ah. Hindi ako natatakot sa bala ng baril. Oo, marahil hindi ka natatakot sa bala ng baril. Pero matakot ka sa mga nilalang na yan. Wika ni Lauro, sabay hawak sa pisngi ng dalaga. Nang tumingin ito sa labas ng bahay, nakita niya ang napakaraming nilalang na noon palang nasilayan. Ano yung mga yan, Lauro? Bakit sila nandito? Ikaw at ako lang ang nakakakita sa kanila. Hindi alam nila Tata Bernard ang kanilang susungin. Malaking pagkakamali ang pagsalakay nila sa lugar na ito. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay lumabas ng tahanan ng binata upang harapin ang mga hindi inaasahang panauhin. Nakasugbit sa likod ni Lauro ang 2 Chris. Nakatayo sa kanyang tabi si Leal at Hagar. Binata, bakit ka tumakas? May problema ba? Wala naman ho. Hindi ko lang gusto yung pinasok ko. At saka bakit po kayo nandito? Alam mo bang walang nakakalabas sa impormasyon tungkol sa negosyo ko? Ang lakas ng loob mong tumiwalag. Hindi ka na makakatakas dahil hindi kita hayaang mabuhay. Hindi ko maintindihan ang utak mo, Lauro. Maganda na nga ang kinalalagyan mo. Mas pinili mo pa rin bumalik sa lugar na ito. Kung nung una pa lang alam ko ng halangang bituka mo, hindi sana ako sumama. Ngayon babalaan ko kayo. Umalis na kayo, Ignacio. Isama mo ang amo mo, pati na rin ang mga tauhan. Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan, bata. Ang sabi ko, umalis na kayo. Huwag yun ang hayaang ulitin ang mga sinabi ko. Huwag ka masyadong matapang, Lauro. Hindi porket anak ka ng isang magaling na manggagamot, magyayabang ka na. Tignan natin ang galing na yan kung uubra sa mga bala ng baril. Inilabas nila Ignacio ang mga dalang baril. Itinutok kay Lauro. Kayong bahala. Binalaan ko kayo pero walang nakinig. Wika ni Lauro. Sabay bunot ng Chris sa likod nito. Sinugatan ng binata ang magkabilang pulso. Hinayaang tumulo ang dugo sa talim ng sandata.
Sa bisa ng kasunduang ito, tinatanggap ko ang tungkulin bilang tagapangalaga. Ngayon, bumangon kayo, Leyar at Hagar. Wika ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Alicia nang makita ang dalawang maladiwatang nilalang na pumasok sa sandatang hawak ng binata. Isang kumpas nito, nagsipagsugod ang mga engkantong nakapaligid sa kanila. Kinuyog ng mga ito ang tauhan ni Tata Bernard at isa-isang nagsipagtakbuhan. Anong kademonyohan ang ginawa mo, Lauro? Yan ang kabayaran sa gusto nyong mangyari. Binalaan ko na kayo kanina pero hindi kayo nakinig. Ngayon sa tingin nyo, makakalis pa ba kayo ng buhay sa bakura namin? Tugon ng binata habang pinapanood na namimilipit sa sakit si Tata Bernard, pati na rin ang mga kasama nito. Hindi na nakalis ng buhay sa lugar ang mga sindikato. Maging si Ignacio, pinatikim ng binata ng lupit ng hawak niyang sandata laban sa masasamang loob. Matapos ang kaganapan, pinaliwanag ni Lauro kay Alicia ang kakayahan ng hawak na sandata at kung ano ang koneksyon nito sa kanya. Bagay na lubos namang naunawaan ng dalaga dahil mula sa angkan ng manggagamot si Lauro. Dahil din sa kaganapang iyon, napilitan si namang Benigno na umalis sa lugar. Napili ng mga itong mamuhay sa baryo nila Alicia at doon ipinagpatuloy ang kanilang gawain. Lubusang niyakap ni Lauro ang pangalaga sa mga Kris at nagsimula ring bumuo ng sariling pamilya kasama si Alicia. Sa paglipas ng mga taon, nagpa siya ang dalawang lumayo sa lugar. Namuhay malayo sa mga taong nakakakilala sa kanila. Bagaman wala na si Mang Benigno, ipinagpatuloy ng binata ang naiwang tungkulin. At para naman sa kasamahan ni Ignacio at Tata Bernard na nakaligtas, hindi nila malilimutan ang naging karanasan sa lugar na yon. Bagaman hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari, nagsilbi itong babala sa lahat na huwag pumasok sa naiwang tahanan nila Lauro. Sa kasalukuyang panahon, doon nakatira ang apo ni Lauro. May sarili na itong pamilya. Ipinagpatuloy ang mahabang linya ng kanilang angkan bilang manggagamot. At tungkol naman sa kambal na Kris, walang nakakaalam kung saan ito itinago ni Lauro. Maging ang kanyang mga anak, hindi na ito nasilayan pa ng personal. Ngunit naniniwala sila na ang lahat ng kaganapan sa kwentong ito ay totoo. Dahil may ilang kataong nakapagpatunay ng totoong kapangyarihan ng taong tagapangalaga ng kambal Kris ng diwata't engkanto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jerry. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Rizal. Nang mga panong ito, nagtatrabaho bilang OFW sa bansang Switzerland itong si Jerry. Halos 10 taon na ito sa bansa. Masasabing naging mapalad ito sa piniling buhay. Nakapagpatayo ng sariling tahanan. Nagkaroon ng negosyo sa Pilipinas ang binata. Sa edad na 35, naging matagumpay ito. Hindi biro ang pinagdaan ng hirap, lalo pa nung unang dating sa bansa. Lahat ng panlalait at diskriminasyon ay naranasan niya. Ngunit hindi ito naging hadlang para magtagumpay. Maliban sa trabaho bilang tagapakain ng baka, naghanap din ng ibang pagkakakitaan ang binata, kagaya ng pamimitas ng prutas at kung ano pang pwedeng makapagpadagdag sa kanya ng pinapadala sa pamilya.
Isa pang nakatulong sa kanya ang kakaibang medalyong ibinigay ng isang matandang netibo ng lugar. Hugis bilog ito. May nakaukit na simbolo na ayon sa matandang nagbigay, ang ibig sabihin, gabay sa paglalakbay. Simula nang mapa sa kamay ito ni Jerry, ni minsan hindi ito nawalan ng pagkakakitaan. Naging mas maayos ang pakikitungo sa kanya ng ibang kasama sa trabaho. Ngunit hindi lang magagandang bagay ang nangyari sa binata. Dumating din sa punto na halos mawalan sila ng makakain dahil sa pandemya. Paring Jerry, paano na yan ngayon? Wala tayong trabaho. Bawal ding lumabas. Paano tayo kakain ito? Wika ng kasama na itago na lang natin sa pangalang RG. Pare, huwag kang mag-alala. Dahil sa syudad lang naman bawal pumunta eh. Wala namang sinabi yung gobyerno na bawal pumasok sa gubat. Tignan mo, napakaraming paraan para makakain. Bakit ka nag-aalala? Ang mabuti pa, kunin mo yung basket dun sa likod at mamimitas tayo ng prutas. Maunguha din tayo ng kabuti. Tugon ni Jerry. Hanga ang mga kasama nito sa kakaibang pamamaraan ng binata. Ni minsan hindi nila ito nakita ang nag-alala. Pare, hindi ka ba natatakot na baka wala na tayong mapadala sa pamilya natin? Tanong ni RG habang namimitas ng prutas. Medyo nag-aalala din. Pero malaki kasi yung tiwala ko sa Diyos eh. Alam kong hindi niya tayo papabayaan. Wika ni Jerry. Matapos makuha ang mga kailangang pagkain, kagad nang umuwi ang dalawa. Pagdating sa kanilang tinutuluyan, pinagsaluhan ng mga kasama ang kanilang dalang pagkain. Masaya si Jerry sa tuwing makikitang nakangiti ang mga kasama. Alam nito sa sarili na kahit papano nakapagbibigay siya ng pag-asa sa mga ito. Ngunit isang pangyayari ang naganap. Nakamuntikang maging sanhi ng kamatayan ng binata. Ito ay nang minsan silang mamingwit kasama ang ilang kaibigan. Naganap ng magandang pwesto ang mga ito. At dahil malakas ang agos sa ilog, pinili nilang umakyat sa bandang itaas. Nang marating nila ang bahagi kung saan medyo mabagal ang agos, nagsimulang mamingwit ang pangkat. Naghanap si Jerry ng magandang pwesto. Nakita nito ang patay na punong nakadantay sa ilog. Ito ang piniling pwesto ng binata. Sa kasamaang palad, hindi nito na malayang marupok ang sangang kinakatayuan, kaya dere-derecho itong bumagsak sa tubig. Hindi alam ng mga kasama ang nangyari sa kanya dahil napakalayo ng mga ito. Ayaw din niyang gumawa ng ingay dahil baka marinig sila ng mga ranger na nag-iikot sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinangay ng agos ang binata pababa sa kabundukan. Tumama pa sa bato ang ulo nito, dahilan para mawalan ng malay. Nang makabalik sa ulirat ang binata, nakasampa na ito sa pangpang. Gumapang si Jerry paakyat. Pilit inaalala kung ano ang nangyari. Inikot nito ang tingin. Napagtantong hindi siya pamilyar sa lugar. Magdidilim na ng mga oras na yun. Kaya nagsimula ng mag-alala ang binata sa kanyang mga kasama. Hindi nito alintana ang maligaw sa gubat. Dahil kahit papano, may alam ito kung paanong makakaligtas sa ganong kalagayan. Naupo si Jerry sa lupa. Nagsimulang gumawa ng siga. Ilang sandali pa ay tuluyan ng lumubog ang araw. Dito na nagsimulang makarinig ng kung ano-anong ingay ang binata. Alulong ng mga lobo at kung ano pang nakakatakot na ingay sa gubat. Hanggang sa makarinig siya ng yabag sa paligid.
Dumampot siya ng malaking patpat upang gamitin sa pagtanggol sa sarili. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-aabang, nakarinig ng boses ang binata. Ibaba mo yung patpat mo. Walang gagalaw sa'yo dito sa gubat. Magtiwala ka at mag-ipon ng lakas para sa pag-uwi mo kinabukasan. Nagulat ang binata at muling inikot ang tingin sa paligid. Hinahanap nito ang nagsasalita. Ngunit walang tao sa lugar. At isa pa, alam ng binatang nasa dayuhang bansa siya. Kaya labis ang pagtataka nito kung kanino ang boses na yun. Muling naupo ang binata. Kalaunan ay nakatulog ito. Kinabukasan nagising sa ingay ng mga ibon. Kagad na itong tumayo at nagsimulang hanapin ang daan. Medyo nakalayo na ito sa kanyang pinagmulan nang muli na namang marinig ang boses. Diretso lang. Huwag kang liliko. Pagdating mo sa bukana ng gubat, makikita mo na ang daan. Pagkatapos nun, tahakin mo pakaliwa. Malayo din ang nilakad ni Jerry bago nito narating ang sementadong daan. Kagad nitong tinahak ang daan sa kanyang kaliwa. Kagaya ng sinabi ng boses, narating ng binata ang bukana ng pamayanan na kanilang tinitirhan. Laking tuwa ng mga kasama nito nang makita siyang buhay. Hindi inaasahan na makakaligtas sa malakas na agos ng ilog ang binata. Pare, buti naman nakaligtas ka. Akala namin hindi ka na makakabalik ng buhay. Magre-report na sana kami sa otoridad eh. Wika ni RG. Ako nga din pare. Akala ko katapos ang una. Pero salamat na lang may gumabay sa akin. Swerte talaga tong medalyon na binigay sa akin ng netibo. Yung nakatira dun sa gawing dulo. Ano nga uli yung pangalan nun? Tugon ni Jerry. Si Tatang Edward. Yung matandang weirdo. Nagpapaniwala ka dun? Ang dami nagsasabi na wala na daw yun sa katinoan eh. Dahil sa sobrang gutom. Kaya ako sa'yo pare, huwag ka masyadong lalapit dun. Muling wika ng kaibigan. Kinabukasan, dahil wala pa rin silang trabaho, pinili ng binatang puntahan ang tahanan ni Edward. Ilang bahay lang naman ang pagitan nito sa kanila. Kaya mabilis lang din siyang nakarating. Nagdala ng nilutong ulam ang binata. Ilang hiwa ng tinapay para ipasalubong sa matanda na nooy nagwawalis sa kanyang mabatong bakuran. Kagad naman itong napansin ng matanda. Binati siya sa lokal na lengguwahe. Kahit papano ay nagawa pang pag-aralan ni Jerry ang salita sa lugar. Kaya walang kahirap-hirap sa kanya ang makipag-usap. Ang mga susunod, isinalin sa wikang Tagalog ng tagapagpadala. Magandang umaga Edward. Kumusta ka naman? Halika, saluwan mo ako sa pagkain kong dala. Anyaya ng binata. Kaugalian sa pamayanang iyon. Na kapag nagdala ka ng pagkain, kailangan mong sabayan sa hapag ang taong pinagdalhan mo nito bilang tanda ng respeto. Sige, tumuloy ka sa bahay. Mabuti naman at nakalabas ka sa bahay mo, no? Ano, kumusta? Tugon ng matanda. Habang kumakain sinamantala ni Jerry ang pagkakataon upang magtanong sa matanda tungkol sa ibinigay nitong medalyon. Edward, gusto ko sanang marinig yung kwento mo tungkol sa simbolo na nasa medalyon. Marami naman akong oras ngayon eh. Pwede tayong magkwentuhan habang umiinom ng malamig na beer. Wika ng binata. Sige. Gagawa lang ako ng malaking siga sa labas para mas masaya yung kwentuhan natin. Tugon ng matanda.
Napakalaking tao nito na halos 7 talampakan at kalahati ang tangkad. Malaki ang pangangatawan na animoy isang mandirigma na nagkukubli sa katawan ng isang matanda. Habang nakaupo sa harapan ng apoy, nag-iiyaw ito ng karne ng kuneho. Masayang nagtawanan ang dalawa. Nang bahagyang malasing si Edward, nagsimula na itong magkwento. Ang aking mga ninuno, tinatawag na Norsemen o mas kilala sa modernong lingwahe bilang Vikings. Kami ay naniniwala na hindi mo kailangang antayin ng tadhanang lumapit sa iyo. Sa halip, ikaw mismo ang hahanap nito. Wika ni Edward. Sabay lahat ng palad nito sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Jerry nang makita ang parehong simbolo na nasa kanyang medalyon. Anong tawag sa simbolo na yan? Tanong ni Jerry. Kilala ito sa maraming katawagan. Huter der Verloreren o Keeper of the Lost. Ogen der Blinden Sil. Eyes of the Blind Soul of Fatfiner o Pathfinder. Ang medalyong yan ay pagmamay-ari ng isa sa aking mga ninuno. Pagpapaliwanag ni Edward. Yung nangyari sa akin sa gubat. Anong rason kung bakit ako nakabalik? Dahil din ba to sa medalyon? Napangiti si Edward. Ininom ang beer na hawak. Oo, Jerry. Hindi lang basta simbolo ang taglay ng medalyon mo. Isa itong makapangyarihan selyo na maaaring magbukas hindi lang ng panibagong landas, kundi mga oportunidad sa mga kagaya mong malawak ang pag-unawa sa buhay. Tugon ni Edward. Bagaman nahihirapang maniwala ang binata sa mga sinasabi nito, minabuti na lang niyang panghawakan ang salita ng matandang Sueso. Ngunit hindi pa rin tumigil ang binata sa paghahanap ng patunay. Isang hapon dumating ang kanilang besor. Sinabing tuluyan ng magsasara ang farm na pinagtatrabahuan. Malungkot na balita ito para sa iba nilang mga kasama. Ngunit bago ito umalis ay tinawag niya si Jerry. Kinausap sa labas ng tahanan. Jerry, gusto kong lumipat ka sa kabilang farm na pagtatrabahuan ko. Lilipat din kasi ako eh. Nirekomenda kita sa may-ari. Huwag kang mag-alala dahil kaibigan ko yon. Napaisip ang binata dahil naaawa ito sa mga kasamahan. Paano naman po yung mga kasama ko? Kawawa naman po sila, walang mga trabaho. Paano po sila kakain? Wika ng binata. Ang sabi ng besor na labis na ikinagulat ni Jerry. Huwag mo silang alalahanin. Isipin mo lang yung sarili mo, Jerry. Gusto mo bang makauwi ng walang dalang pera? Bahala na sila sa buhay nila. Tugon ng besor. Sira ulo ka pala eh. Kapwa Pilipino yung mga yan no? Tapos ganyan yung sasabihin mo. Pabayaan sila. Anong klaseng tao ka? Ikaw ang bisor namin dito at sa'yo kami umaasa. Kahit papaano naman sana magkaroon ka ng awa sa mga kababayan mo. Diyan ka na nga. Wika ng binata sabay lakad papasok sa tahanan. Kinausap nito ang mga kasama. O pre, anong sabi sa'yo ni Bisor? Parang nagtalo pa kayong dalawa. Tanong ni RG. Gusto niya akong kunin sa lilipatan niyang farm. Pero iiwan niya kayo. Hindi naman ako makakapayag ng ganun no. Magkakasama tayo dito. Kaya kung magugutom kayo, mas pipiliin kong magutom ng kasama niyo. Tugon ni Jerry. Pero pare, paano naman yung pamilya mo? Huwag mo kaming alalahanin. Tama naman si Bisor eh. Isipin mo yung sarili mo. Tugon ni RG. Pre, yung pamilya ko nasa maayos na kalagayan. Hindi na nila kailangan ng suporta
Sarili ko na lang yung inaalala ko dito eh. At kayo bilang kasama ko. Kaya naman kung papayag kayo, sabay-sabay tayong uwi ng Pinas pagkatapos itong pandemya. Akong bahala sa inyo. Sa ngayon tiis muna. Sana lang gabayan tayo ng Diyos na makahanap ng matinong trabaho. Tugon ng binata. Malakas ang pananalig nito sa Diyos. Alam niyang hindi siya papabayaan. Kaya naman hindi niya tinanggihan ang alok ng bisor. Pinili nitong magtiis kasama ang mga kapwa Pilipino. Ilang buwan ang lumipas. Wala pa ring pagbabago. Hindi pa ibinababa ng pamahalaan ang alerto ng pandemya sa lugar. Ngunit isang hapon, habang nagsisibak ng kahoy na gagamiting pampainit sa kanilang tahanan, may magarang sasakyang dumating. Meron ding isang swesong nakasuot ng magarang damit. Ang mga usapan ay isinalin sa wikang Tagalog. Magandang umaga. Dito ba nakatira si Jerry? Bungad ng taong dayuhan. Ako po yung hinahanap nyo. Ano pong may tutulong ko? Ang totoo, ako ang may maitutulong sa'yo. Yan ay kung tatanggapin mo ang alok kong trabaho. Napakunot ang noo ng binata. Sa isip nito, baka ito na ang matagal na hinihintay. Ano po bang trabaho yung inaalok nyo? Tanong ni Jerry. Ako ang nakabili ng farm na pinagtatrabahuhan mo. Nakita kong isa ka sa may pinakamagandang record. Nangangailangan ako ng mapagkakatiwalaang bisor. Pwede ka ba? Napalingon si Jerry sa mga kasama na nooy nanonood lang sa kanila habang nag-uusap. Kung kukunin niyo po akong bisor, mangangailangan po ko ng mga mapagkakatiwalaang tao. Yung kabisado ko yung ugali. Mahirap po kasi makisama sa mga bagong tao eh. Napangiti ang sweso. Tinitigan ang mga kasamahan ng binata. Ayusin nyo na ang mga gamit nyo. Lilipat kayo sa bagong tahanan. Mas malapit sa farm. Mas malaki. Magugustuhan nyo ang lugar. Napatalon ang binata dahil sa sobrang saya. Dali-dali itong tumakbo papasok ng tahanan. Ibinalita sa mga kasamahan ang napag-usapan nila ng sweso. Hindi nila inaasahan ang magandang balita at laking pasasalamat ng mga kaibigan ng binata dahil hindi sila nakalimutan. Salamat talaga pare ha. Sa totoo lang, naniniwala na ako dyan sa medalyon mo. Talagang swerte yung dala sa'yo niyan eh. Napangiti ang binata at tumugon. Wala yan sa medalyon o kahit ano pa man pare. Nasa pananalig mo yan eh. O ano pang hinahantay nyo? Mamaya dadating na yung sundo natin. Kagad nang lumakad sina RG upang ayusin ang mga gamit. Dinala sila sa bagong pinagtatrabahuan. Laking gulat ni Jerry dahil puro makabagong teknolohiya ang laman ng farm. Maging ang pagpapakain sa mga baka, isang pindot lang ng buton. Ngunit hindi naman nahirapan ang binata. Ilang araw lang ang ginugol ng grupo upang pag-aralan ang bagong gamit. Sa paglipas ng mga buwan, naging maunlad ang produksyon ng farm na labis namang ikinatuwa ng bagong may-ari. Alam mo, napakagaan ng kamay mo sa mga hayop, Jerry. Hindi ko akalain na magiging ganito ang aking bakahan. Hindi lang gatas at keso ang ating naiaangkat. Pati na din matataas na uri ng karning baka. Masaya ako sa mga nangyayari. Ayokong matigil ka lang sa pagiging bisor. Maghanap ka sa mga kasama mo ng papalit sa'yo. Itataas ko ang posisyon mo bilang manager ng buong farm na ito. Wika ni Sweso. Hindi makapaniwala ang binata sa nangyayari. Ilang beses pa nitong sinampalang muka para lang mapatunayan na hindi siya nananaginip. Maging ang mga kasama nito,
Hindi rin makapaniwalang bawat isa sa kanila pinagkalooban ng sariling sasakyan ng may-ari. Ibang klase talaga yung swerte mo pare ha. Salamat kasi dinamay mo kami sa pag-angat mo. Utang namin sa'yo kung anong meron kami ngayon. Napangiti ang binata at tumugon. Uy, magbuong isama sa pagyaman mo. Hindi ako yung may gawa niyan. Bunga yan ng kasipagan nyo. Kaya labas ako dyan. Wika ng binata. Naging maganda ang pamumuhay na mga kasama ni Jerry. Ang ilan sa kanila ay nagawa pang dalhin ang kanilang pamilya sa Switzerland para doon na mamuhay. 1 taon nang nakalipas. Bumalik si Jerry sa dating tinutuloyan. Hinanap nito si Edward para sana isama sa pinagtatrabahuhan. Ngunit wala na ito sa dating tahanan. Nagtanong ang binata sa paligid. Laking gulat nito dahil walang nakakakilala sa matanda. May mga nagsabi pang matagal nang walang nakatira sa lugar. Hindi makapaniwala ang binata sa mga narinig. Mabuti na lang, may hawak itong litrato kasama si Edward. Ipinakita niya ito sa mga nakakatanda. Nanlaki mga mata nang makita ang larawan. Ayon sa matandang nakausap ni Jerry, mahigit 2 taon nang patay ang matanda. Hindi Edward ang pangalan nito, kung hindi Desmond. Dagdag pa nito, kilalang mangkukulam ang matanda mula sa tribo ng mga Norse. Naghanap pa ng ilang taong nakakakilala sa tribong kinabibilangan ng matanda at maswerteng may nakapagpadala sa kanya kung saan namamalagi ang naiwang katribo ni Edward. Lalong naliwanagan si Jerry tungkol sa pagkatao ng matanda. May nakapagsabi din sa kanya na ang pagpapakita ni Edward ay may malalim na kahulugan at ang pinakita nitong medalyon. Nagkatinginan ang mga nakakatanda ng tribo. Sinabing isa ito sa mga nawawalang yaman ng kanilang angkan. At ang taong nakilala ng binata, isa sa kinikilalang pinuno ng grupo. Ito ang napiling tagapangalaga ng medalyong gabay. Isinauli ng binata ang medalyon, ngunit mariing tumanggi ang nakakatanda. Ang rason ng mga ito, siya ang piniling tagapagmana ng medalyon. Ikaw ang pinili ni Desmond na magmay-ari ng medalyon na yan. At ang tangi naming hiling, sa oras na kailangan mo itong ipasa, siguraduhin mong karapat-dapat ang susunod na magmamay-ari nito. Ito ang mga huling salitang binitawan sa kanya ng pinuno ng tribo. Kaya naman mas lumakas ang pananalig nito sa hawak na gamit. Ilang taon pa ang lumipas. Tuluyan ang nawala ang banta ng pandemya sa bansa. Kaya naman pinili ng binatang umuwi sa Pilipinas upang magbakasyon. Ngunit bumalik din ito upang ipagpatuloy ang trabaho. Sa paglipas ng panahon, mas lalong naging maunlad ang pamumuhay ni Jerry na naging daan upang makatulong siya sa maraming kababayan. Ito ay dahil sa pagsisikap at sa tulong na ibinigay sa kanya ng medalyong gabay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jessa. Nangyari ito sa lugar ng Samar. Anak, aalis tayo ha. Mag-impake ka na. Bukas na bukas, pupuntahan natin si Tia Marit mo. Mangigibang bansa daw yung pinsan mo eh. Ang gusto niya, bago man lang makaalis pumasyal tayo. Wika ni Nanay Karen. Naku nay, kina Tia Marit ho. Pwede bang si Kuya Noel na lang ang isama mo? Masyadong malayo sa kabiasnan yung lugar na yun eh. Wala ring kuryente. Si Kuya na lang.
Tugon ni Jessa. May mga tinatapos akong trabaho, Jessa. Samahan mo na si nanay, pangako. Pagtapos sa mga kailangang gawin, susunod ako. Nga pala, Nay, doon pa rin ba sila sa lumang bahay? Sa baryo ng... Huwag mo nang ituloy. Baka lalong hindi sumama yung kapatid mo. Oo, doon pa rin. Saka, alam mo naman yung asawa ng tiyahin niyo. Hindi niya maiwan ang lumang bahay na pamana ng ninuno niya. Hindi naman natatakot si Tia Marit mo Nakapag-asawa ba naman ng manonugis Tugon ni Nanay Karen. Napatango naman si Kuya Noel. Sa isip niya malaki ang pinagbago ng buhay ng tiyahin mula nang makalipat sa lugar ng asawa. Kahit nakakatakot at delikadong manirahan sa lugar na yon, umabot sa kanila ang balita na nagsilikas ang mga taga roon dahil pinugaran ng mga aswang ang sityo. Nagtataka naman ang pamilya ni Jessa kung may mga aswang sa lugar, bakit maganda ang buhay ng tiyahin doon. Lalo pa sa usaping lupain. Mas lumawak ang pag-aari nitong lupa sa lugar. Pagsapit ng umaga, 5:00 pa lang bumiyahe na ang mag-ina. Nakasimangot, nagmamaktol naman ang mukha ni Jessa. Ayon sa kanya, ikamamatay niya ang lungkot sa ilang araw na bakasyon, lalo pat ang lugar na pupuntahan ay hindi sibilisado. Ramdam ng ina ang anak, kaya nanghingi naman ito ng pasensya. Batid din Nanay Karen na hindi talaga sumasang-ayon ang anak sa gusto niyang mangyari. Mahaba ang biyahe kaya naidlip muna si Jessa. Ayon naman kay Nanay Karen, mahigit 8 oras bago nila marating ang lugar. Hinayaan niya na lang muna na makatulog ang anak. Ilang sandali lang ang lumipas. Biglang nagising si Jessa. Sumigaw sa loob ng bus na tila sinasaktan. Wag po. Ayoko pong sumama. Maawa po kayo sa akin, wag po. Dahil sa sobrang pagkabigla, nasampal ni Nanay Karen ang anak. Nagising naman si Jessa habang hawak ang pisngi. Ano pang nangyayari sa'yo? Ang dami ng tao Kanina pa kita ginigising. Binabangungot ka. Kakaisip mo yan nang hindi ka sasama Kaya yan tuloy, binabangungot ka na. O ito, uminom ka muna. Saka hindi naman malakas ang sampal ko. Tama lang para magising ka. Wika ni Nanay Karen. Sabi ko sa'yo, Nay, wag mo na akong isama. Sobrang natakot po ako sa panaginip ko. Mahina. Muntik na ang lumabas yung kaluluwa ko Ayan tignan mo po. Bakat pa yung 5 daliri nyo. Tugon ni Jessa. Bigla namang lumapit ang konduktor para alamin kung ano ang nangyari. Lalo pat nakatingin pa rin sa kanila ang lahat ng pasahero. Ayon sa konduktor, huwag silang gumawa ng mga bagay na ikakabahala ng iba dahil baka gumawa ito ng pagkabahala sa lahat. Humingi naman ng pasensya si Nanay Karen sa mga pasaherong naroon. Matapos nun, hindi na nakabalik pa sa pagtulog ang dalaga. Kwenento na lang niya ang mga naganap sa panaginip. Ayon sa kanya, tila totoong nangyari ang lahat. Napaisip tuloy ang ina. Hindi pa naman narating ang lugar. Meron ng paalala sa kanila. Nanalangin na lang ito na palihim na maging maayos ang lahat. Hapon na nang marating nila ang lungsod na pupuntahan. Dahil wala namang sumundo sa mag-ina, sumakay na lang sila sa pampasaherong jeep. Manong, bayad po, 2. Sa tawid ng tulay po ang baba namin. Wika ni Nanay Karen. Tawid ng tulay. Anong gagawin nyo dun? Naku, paalala lang Kung ano man yung sadya nyo, mas maganda kung may susundo sa inyo na nakatira sa lugar. Delikado palubog na yung araw. Wika ng driver habang nakakunot ang noo. Ay, meron naman Susunduin po kami ng kapatid ka. Tugon ni Karen.
Ale, saan bahay ho ba kayo tutuloy? Kung ako sa inyo, may oras pa para bumalik kayo. Huwag na kayong tumuloy. Hindi ligtas sa kagaya nyo ang lugar. Saka hindi dederecho yung jeep doon mismo. Medyo malayo pa yung sinasabi mong tulay. Sabat ng pasahero ng jeep. Ayos lang naman kami, mukhang malapit naman na yung tulay doon. Kaya naming lakarin. Alanganin din kung babalik pa kami. Wala nang biyahing bus pabalik ng ganitong oras. Tugon ni Nanay Karen. Napatingin si Jessa sa kausap ng ina. Binigyan sila nito ng pangontra kung sakaling may makasalubong at magtangka sa kanila ng hindi maganda. Asin? Bakit po asin? Paano po yan makakatulong sa atin panghalo yan sa pagkain? Buti sana kung baril o itak yung binigay. Wika ni Jessa. Tumahimik ka nga. Magpasalamat ka na lang. May nagmamagandang loob sa atin. Hawakan mo na lang ang supot. Hindi naman masama kung susunod tayo sa mga payo nila. Taga rito sila. Kaya mas alam nila ang lugar. Tugon ni Nanay Karen. Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang tumigil ang jeep. Nagpasalamat naman ang mag-ina dahil may ibang pasahero din na nag-abot ng pwede nilang panlaban kung sakali man. Kitang-kita sa kanilang muka ang pag-aalala. Ayon sa mga ito, hindi talaga nakakapasok ang mga dayo sa lugar. Hindi lang dahil iilan na lang ang may lakas ng loob na manirahan sa lugar. Bagkus nilagyan na ng harang ang sityo dahil totoong pinamumugaran ito ng mga aswang. Ganun pa man, hindi nakaramdam ng takot ang mag-ina. Hindi naman sila naniniwala na totoo ang kwento. Sa palagay nila biro o hindi kaya panakot lang ito ng mga taong ayaw magpapasok sa mga dayo. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagsimula ng maglakad ang dalawa. Tahimik na binabaybay ng mag-ina ang daan papunta sa tulay. Maging huni ng ibon wala silang marinig. Hanggang sa biglang humangi ng malakas. Napatingin ang dalaga. Nararamdaman niya na tila may mga matang nakamasid sa kanila. Napabuntong hininga siya nang wala namang makita sa paligid. Habang naglalakad, may nakasalubong silang dalawang tao. Ayon sa paglalarawan ni Jessa, normal ang itsura pero bigla siyang kinabahan dahil nakaamoy ang dalaga ng nakakasulasok. Dagdag pa niya, hindi man direktang inisip na galing ito sa dalawa. Meron siyang kakaibang naramdaman, lalo na nang magsalita ang mga ito. Hanggang sa lumapit sa mag-ina ang dalawang tao. Magandang araw ho sa inya. Pupunta po kami sa bahay ng kapatid ko si Morit. Malapit na dito ang bahay niya. Wika ni Nanay Karen. Si Moret, sa susunod, huwag kayong maglalakad ng ganitong oras. Lalo na dito sa lugar. Sa ngayon, magiging kargo ko kayo. Bano anak, iatid mo sila. Mahirap na. Baka makasalubong nila ang grupo ni Rene. Alam mo naman ang mga yon, di ba? Wika ng matanda. Oh, sige po, Tay. Tara po. Sunod kayo sa akin. Tugon ng kasama nito. Napansin ni Jessa na parehong nakayukulang ang dalawa habang nagsasalita. Natatakpan din ng salakot ang mukha ng mga ito. Magsasalita pa sana ang dalaga, pero bigla siyang siniko ng ina. Tahimik na sumunod si Nanay Karen at Jessa. Kahit may agam-agam na nararamdaman, pinili na lang ng dalaga na manahimik. Sinentro ang atensyon sa sinusundan. Habang naglalakad, may iilang tao silang nakasalubong. Ayon kay Jessa,
Tila pare-pareho ang suot ng mga ito maging ang paglalakad. Meron pa silang nakakasalubong na halos hindi makalakad ng tuwid dahil may nakapatong sa likod. Habang ang iba naman, hinihila ang mga paa kung maglakad. Ganon pa man, hindi ito pinagtuunan ng pansin ng dalaga. Ilang sandali pa narating na nila ang tahanan ng tiyahin. Pakiusap, wag na kayong lalabas ha. Wika ni Bano. Salamat ha, nga pala. Pwede bang makita yung mukha mo? At saka bakit parang natatakot kang tumingin sa nanay ko? May problema ba? Tanong ni Jessa. Hindi naman nagsalita si Bano. Nakita naman ni Jessa nang ngumiti ito, pero hindi pa rin inangat ang muka. Sa palagay ng dalaga, hindi naman ito pangit. Kaso nga lang, napakabaho ng amoy. Kinabahan si Jessa nang bigla itong tumingin sa kanya pero umiwas din kagad. Dagdag pa ng dalaga, bakit kakaiba ang kilos nito sa mga nakasalamuha kanina? Ay, nako. Salamat, Bano. Hinatid mo sila. Pasok kayong dalawa. Kamusta ang biyahe? Bana, pasabi sa tatay mo. Salamat ha. Wika ni Tia Morit. Tumango naman si Bano. Sinabing masusunod ang bilin ng tiya. Nako, Morit, ang haba ng nilakad namin. At saka, iba na pala dito, ano? Binaba kami ng jeep, malaya. Hindi daw papasok dito, parang kakaiba ang mga tao, hindi. Natigil ang pagsasalita nito. Tama na muna yan, ate. Mamaya ko na sasabihin ang lahat. Ay, sa ngayon, masaya akong nandito kayo. Marami akong sasabihin. At saka, Jessa, nagugutom ka ba? Ay, tara, ipaghahain ko muna kayo. Sa kabilang kwarto nyo na lang ilagay ang mga gamit nyo, ha? Ay, sige na. Mag-ayos na muna kayong dalawa at maghahanda ako. Tugon ni Tia Morit. Kagad namang sumunod ang mag-ina. Namangha si Nanay Karen sa laki ng pinagbago ng tahanan. Mukhang totoong umasenso ang pamumuhay ng kapatid. Maging ang mga kagamitan, maayos at mukhang mamahalin. Pero kahit gaano kagara ang lugar, wala naman itong kuryente. Ilang sandali lang tinawag na sila para makakain bago magpahinga. Mahirap nang kumain lalo na pag lumalim pa ang gabi. Tia, bakit po walang kuryente? Paano po kayo nabubuhay dito? Tanong ni Jessa. Sanayan lang yan, iha. At saka, mahirap ipaliwanag. Tugon ni Tia Morit. Naiintindihan ko pero mukhang delikado dito, ate. Bakit nandito pa rin kayo? Hindi naman sa nangihimasok. Pero sa ganitong ayos ng bahay, sigurado naman ako na kaya niyong manirahan sa ibang lugar. Wika ni Nanay Karen. Gustuhin ko man, Karen. Pero hindi papayag ang pamilya ko. Naging kaibigan na namin ng mga nakikita nyo sa labas. Oo, aswang nga sila. Pero dahil nakuha nila ang tiwala ni Andres at mabuti sila sa amin, tignan nyo, umayos ang buhay namin. Halos lahat ng mga karatig na lupain, nagsialisan na at sa amin pinagbili sa murang halaga. Alam mo na, Karen, hindi ganito sa lugar nyo pero dahil may ginhawa, kaunting pakisama lang. At saka, hindi nagtatagal ang mga nilalang na yan sa iisang lugar. Dadating ang panahon, aalis din sila dito. Tugon ni Tia Morit. Naisip naman ni Nanay Karen na may punto ang kapatid.
Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap nang maging pihikan. Kung saan alam mong mabubuhay at maayos, doon ka. Dagdag pa ng ina, bilib siya sa kapatid dahil sa pinapakita nitong katapangan. Matapos kumain, dumiretso na din ang mag-ina na nagpahinga. Lahat ng mga ibinigay na pangontra ng mga nakasama sa jeep, inilatag ni Jessa sa mismong tapat ng kwartong pinagpapahingahan. Kagad naman silang nakatulog dahil sa pagod sa mahabang biyahe. Ilang oras pa ang lumipas. Biglang nagising si Nanay Karen dahil sa ungol ni Jessa. Ayon sa kanya, binabangungot na naman ng anak. Niyugyug niya ito. Kinurot para magising. Pero sobrang lalim talaga ng tulog ng dalaga. Dahil walang ilaw, bumangon si Nanay Karen para maghanap ng kandila. Sa kasamaang palad wala siyang mahanap sa kwarto, kaya naman lumabas siya. Bigla siyang nakarinig ng kalabog sa labas, kasabay ng mga mahinang pag-angil. Nagtataka si Nanay Karen kung ano ba ang nangyayari. Hanggang sa biglang may umuntog sa mismong pinto ng kwarto nila. Sinundan ito ng daing na tila nasaktan. Dala ng takot, hindi niya na tinuloy ang pagbukas ng pintuan para alamin kung ano ang nangyayari. Bagkus, kinandado niya ito. Nakinig sa mga kalabog at mga yabag na tila may gising pang tao sa kalagitnaan ng gabi. Maya-maya pa, may narinig siyang nagsalita sa tapat ng pintuan. Ayon kay Nanay Karen, tila nagtatalo ang mga ito. Pakiusap, kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Bantayan mo ang anak mo. Wika ni Tia Morit. Nangilabot si Nanay Karen sa nangyayari. Hindi siya sumagot. Tinoon ang atensyon sa anak na kasalukuyang kakahinto lang sa pag-ungol. Niyakap niya ito. Nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan, nagising sila nang marinig na may nag-uusap sa labas. Kagad nila itong tinignan mula sa bintana. Napag-alaman nilang may grupo ng mga taong sumugod sa bahay ng tiyahin. Marami pa silang sinabi na hindi naintindihan ng mag-ina. Samantalang si Tia Morit naman, tumatango na tila naiintindihan niya ang sinasabi ng mga ito. Ano kayang pinag-uusapan nila, Nay? Nga po pala, bakit kaya ang init kagabi? Tapos, kinumutan niyo pa ako. Tignan niyo po ang lagkit ko na. Nay, yung mga pinamigay na pangontra sa ating kahapon, nakalimutan ko sa may pinto eh. Kinuha niyo po ba, Nay? Wala na kasi. Wika ni Jessa. Saan ko naman dadalhin yon? Alam mo namang pareho tayong bagong gising eh. O siya, maligo ka na. Pupuntahan ko muna ang tiyahin mo. May mga bagay lang akong gustong klaruhin. Tugon ni Nanay Karen. Sumunod naman ang anak. Samantala kahit may mga kinakausap pa ang kapatid, bigla na lang sumabat si Nanay Karen. Batid niya kung ano ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Mawalang galang na, tama ba ang narinig ko? Morit, aswang ang asawa mo? Kung totoo, aswang ka din. Kaya ba ayaw mong umalis dito? Kasi nandito ang mga kalahi mo. Tanong ni Nanay Karen. Mali ka, Karen. Kahit kailan hindi naging isa sa amin si Morit. Pero naging kaagapay na siya ng mga taga dito. Kaya huwag kang magtaka kung bakit gano'n na lang ang respeto sa kanya ng mga kabaryong nananatili dito. Inimbitahan namin kayo dahil kay Istong na anak namin. Kagaya ng nanay niya, ang gusto lang nila, andito kayo sa huling araw ng pamamalagi niya dito.
Nais niyang makita man lang kahit ilan sa mga kapamilya. Kaya naman may pagtitipon ngayong umaga. May simpleng pabaon lang kami para sa kanya. Nga pala, sinong naglagay ng mga pangontra sa dinaanan ko kagabi? Wika ni Tio Andres. Napailing na lang si Nanay Karen. Nakita niya ang itsura ni Tio Andres. Mababakas sa balat. Na meron itong tila maliliit na paso ng sigarilyo. Humingi naman ng paumanhin si Nanay Karen. Hindi sadyang nailagay ang asin at pangontra sa tapat ng kwarto. Ganon pa man, masaya siya dahil naintindihan niya na ang kalagayan ng kapatid. Muli siyang humingi ng despensa sa hindi sinasadyang pangyayari. Hanggang sa lumabas na si Jessa. Medyo nahihiya ito nang makita ang pamilyar na lalaki. Nakatayo malapit sa tiyuhin. Magsasalita pa sana si Jessa, pero biglang nagsalita si Tio Andres. Maraming salamat sa lahat ng mga nandito. Nailatag na din naman sa mga bisita ang lahat. Kaya inaasahan ko ang presensya nyo mamayang gabi. Muli, maraming salamat sa inyo. Wika ni Tio Andres. Matapos nun umuwi na ang lahat. Pumasok naman ang mag-ina sa tahanan. Inantay na sumapit ang tinakdang oras. Pagsapit ng dilim, naging saksi ang mag-ina sa seremonyang ginanap mismo sa tahanan ni Tia Morit. Marami ang handa. Hindi nila alam kung saan nagmula ang mga nakalatag na karne sa lamesa. Pero hindi na ito pinansin ng mag-ina. Lalo na't hindi nila alintana kung anong klaseng okasyon ang nagaganap. Nakita naman ni Nanay Karen at Jessa na tira normal na tao lang din pala ang mga aswang. Maituturing man na kakaibang nilalang. Subalit hindi sila namiminsala lalo na sa mga kaibigan. Dahil sa mga nasaksiyan, napagtanto nila, tama lang ang piniling landas ni Tia Morit. Taliwas sa mga kwentong narinig sa mga tao na hindi nakatira sa lugar. Tunay nga ang kasabihan, kung wala kang alam sa isang bagay, huwag kang magbibigay ng opinyon. Sa palagay niyo mga kabayan, tama bang magbigay ng opinyon sa isang bagay kung wala ka namang alam?